Lagi ang aming kwentong karanasan ng aking kaibigan na si Kaloy. Simpleng lalaki lang si Kaloy, masipag at maaasahang kaibigan. Pero meron itong kakaibang kakayahan. Nakakakita siya ng mga kaluluwang ligaw dahil bukas ang kanyang third eye. Ang kwento niya sa akin ay araw-araw siyang nakakakita ng mga di nakikita ng mga normal na tao. Dito ko sisimulan ang aking kwento, Sir Joko. Isang gabi nang pumunta kami kasama ang mama niya sa isang lamay dahil namatay yung isang kababata naming babae na si Myla dahil sa aksidente. Nakuryente daw ito habang natutulog dahil nakasaksak yung charger sa cellphone niya at nakasuot sa tenga niya ang earphone. Yun daw ang lumabas sa investigasyon ng mga pulis. Nang nasa lamay kami, ay may napansin itong si Kaloy sa ilalim ng kabaong ni Myla. May mga kamay daw na gumagalaw doon. Sa tabi naman ng mga bulaklak ay may mga mata na nakamasid sa amin pagpasok. Meron din daw siyang nakitang lalaki na nakalutang ang mga paa nito, pero hindi ito umaalis sa pwesto niya. Dahil sa naingang makakita si Kaloy ay parang ordinaryo na lamang ito sa kanya. Binulong niya sa akin na ramdam niya daw yung lungkot sa loob ng bahay ng namatay naming kababata. At marami daw na kaluluwa sa loob ng bahay na yun. Alauna na ng madaling araw nang makauwi kami. At habang nasa biyahe ng jeep pa lang kami, ay nakita ko sa mga mata ni Kaloy na tila naiiyak ito habang nakatingin sa akin. Sinabi ko na lang sa kanya na okay lang yon. At least nakapagpahinga na ang kaibigan namin na namatay. Maya-maya pa ay bigla na lamang itong bumulong sa akin. Kaya daw siya nalulungkot at naiiyak ay dahil sa katabi ko na babaeng umiiyak din. Duguan at may tinuturong direksyon daw ito. Paglingon ko sa tabi ko ay wala naman akong nakita. Dalawa lamang kami sa hilera ng upuan sa kanan at malayo pa ito sa akin. Si mama naman ay medyo nasa unahan din niya. Kinilabutan ako dahil alauna na pasado nung mga oras na yon, Sir Joko. Fast forward at nakauwi na kami ng bahay ng 2:30. At dahil sobrang antok na, ay agad akong humiga sa kama. Maya-maya pa ay may naramdaman ako na tumabi sa higaan ko. Inisip ko na yung makulit kong kapatid na sumunod sa akin yon. Lagi kasi itong tumatabi sa akin kapag nagigising ito ng madaling araw para umihi. Kung kaya sinabihan ko na lamang na wag na siya sa higaan ko dahil napakalikot nito matulog. Dahil sobrang inaantok na ako, ay bumalik na ako sa pagtulog. Maya-maya ay naalimpungatan ako dahil sa naririnig kong parang bumubulong sa tenga ko.
Mahinang boses ito na parang puro hangin lamang. Napabalikwas ako sabay tingin sa paligid ko, Sir Joko. Subalit wala namang tao doon. Kung kaya naman kinilabutan ako ng matindi. Maya-maya pa ay narinig ko na naman yung parang hangin na boses sa likod ko. Paglingon ko ay parang humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko nung mga oras na yon. Nung makita ko yung kababata naming namatay na si Myla. Para akong estatwa dahil hindi ko maigalaw ang buo kong katawan. Yung pawis ko ay sobrang butil-butil na. Sa pagkakatanda ko, halos 2 minuto akong nasa ganung pwesto. Nakatitig sa kanya habang siya ay nakatingin naman sa akin. Sunog ang bandang tenga, pababa ng pisngi niya at parang lumuluwa na ang mga mata nito, Sir Joko. Bumubuka ang bibig nito na para bang nagsasalita. Hindi ako pwedeng magkamali dahil alam kong si Myla yon, yung kababata namin ni Kaloy. Sa di ko malamang dahilan, ay nagawa kong isara ang mga mata ko. At nang dumilat ako ay wala na sa harapan ko ang kababata namin na si Myla. Dahil sa pangyayaring yon, ay hindi ko na nakuha pang matulog. Ang tagal kong inisip kung bakit nagpakita sa akin ang kaluluwa ni Myla. Tanghali na nun nang pumunta sa bahay namin si Kaloy. Kwento ko sa kanya na nagpakita sa akin ang multo ni Myla. Ang sabi niya naman sa akin ay maging sa kanya rin ay nagpakita ito. Sinabi daw sa kanya na ingatan daw namin ang mga sarili namin. At lagi lamang siyang nakabantay at nakamasid sa amin. Kwento, karanasan,
Maligayang pakikinig sa lahat ng mga sumusuporta sa iyo, Sir Joko. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Jared, hindi ko tunay na pangalan. Nais kong simulan ang kwentong karanasan ko at kung hindi ako nagkakamali ay 2013 ito nangyari. Hating gabi na nang pauwi ako galing trabaho noon, ang aking asawa na si Liza ay hindi natutulog hanggat hindi ako nakakauwi ng bahay. Ipinaghahanda ko lagi nito ng makakain at ng damit pamalit. Fast forward, Sir Joko, nasa lamesa at habang kumakain ako katabi ng asawa ko sa malalim at sobrang tahimik na gabing yon, ay bigla na lamang may umagaw ng atensyon naming mag-asawa. May narinig kaming iyak ng isang babae na tila ba nagmamakaawa ito. Pero nakakakilabot, Sir Joko. Iyak na para bang sinasabi na lumabas kami at tulungan namin siya. Lalabas na sana ako nang biglang natigilan ako at naalala namin ang kwento ng aking ina na tuwing madaling araw ay may kung anong hindi maintindihan na pangyayari sa labas at sa paligid ng aming bahay. Lagi daw kami maglagay ng walis sa labas ng pintuan namin tuwing kakagat na ang dilim, Sir Joko. Dahil pangontra ito sa mga elemento at kaluluwa na pagala-gala. Kababalaghan na hindi mabigyan ng kapaliwanagan. At dahil nga sa kabang naramdaman ko nung mga oras na yon, ay hindi ko na nakuha pang lumabas ng bahay. Habang tuloy-tuloy naman na naririnig naming mag-asawa ang iyak ng babae. Lumipas nga ang mga araw at taon, ay nakalimutan na namin ni Liza ang pag-iyak na yon. At kapag naaalala namin yon, ay hindi na namin mapigilang kilabutan at matakot sa pangyayaring yun. Kwento, karanasan. Magandang gabi, Sir Joko. Ako nga pala si Lyra at gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang aking kwentong karanasan. Sisimulan ko nang sinama kami ng best friend kong si Devi at pinsan niyang si Peng sa bahay nila. Napagkasunduan kasi namin na mamasyal nung gabing yon. Pagdating sa bahay nila Devi,
ay napansin ko agad ang madilim na bakanting lote sa gilid ng bahay nila. Kakaiba ito dahil may malaking papag at sa ibabaw ay merong nakatirik na kandila. Hindi ko naman agad yun sinabi sa kanila kasi akala ko normal lang yon, lalo pat paparating na ang undas noon. Pumasok na kami sa loob ng bahay ni na Devi at medyo nawala sa isip ko na sabihin sa kanila yung nakita ko dahil puro kalokohan lamang ang aming mga pinagkukwentuhan, Sir Joko. Mula sa bintana ni na Devi ay tanaw na tanaw doon ang bakanting lote. Nung nabaling ang paningin ko sa bakanting lote ay bigla akong nagulat sa nakita ko. May mga sumusulpot na tao sa bakanting lote na yon at lumalapit isa-isa sa papag na may nakatirik na kandila. Inisip ko na hindi ito normal dahil bawat lumalabas na tao ay lahat nakayuko at kapag malapit na ito sa papag na may nakatirik na kandila ay agad itong naglalaho. Kabado ako pero pinilit ko pa ring itanong kay Devi kung ano ang meron sa bakanting lote na yon. Sabay sabi niya na wala naman daw, bakanting lote lang yon. Bakit daw? Bibilhin ko ba? Pabirong sagot nito sa akin. At nang ibaling ko muli ang aking paningin sa bakanting lote, ay wala na yung papag at wala na rin yung mga taong lumalabas. Kwento, karanasan. Masasabi mo na maayos ang buhay mo kapag ka meron kang matatawag na sariling bahay at bonus na rin ang magandang trabaho. Magandang gabi, Sir Joko. Tawagin mo na lang akong Lani, 23 taong gulang. Nangungupahan kami noon sa isang liblib na lugar sa Cavite. Mahirap ang buhay namin kung kaya hindi kami nagkaroon ng sariling bahay. Halos pambayad lang namin sa kuryente, tubig at upa sa bahay ang sinasahod ng papa ko. Kung kaya naman rumaraket ang mama ko sa pagtitinda-tinda ng kung ano-ano. Mura lamang ang buwanang singil sa amin kung kaya naman kinuha agad ito ng mama at papa ko. Maayos naman ang bahay, may isa itong kwarto at maluwag naman ang sala. Maliit lamang ang kusina, kumbaga sakto lamang ito para makagalaw ka sa pagluto mo. Sa 2 linggo namin noon ay wala namang kaming napansin na kakaiba. Pero ng mga sumunod na araw ay tila ba may mga naririnig kaming kalampag at may mga nalalaglag na gamit sa kwarto at minsan sa kusina.
Pero kapag pinupuntahan namin, ay wala namang kaming nakikitang tao o mga bagay na nahulog, kung kaya naman hindi na namin masyadong pinansin ito. Tanghali noon nang maiwan akong mag-isa sa bahay dahil may pasok sa trabaho si Papa. At si Mama naman ay may pinuntahan sa bayan kasama ang bunso kong kapatid. Kung kaya ako lang ang naiwan sa bahay. Nagsaing na ako at naggisa ako ng sayote noon para pagdating kako nila Mama ay kakain na lamang kami. Hindi ko namalayan na nakatulog pala ako sa upuan kakabasa ng libro. At nang maalimpungatan ako ay napansin ko na pasado 9:00 na ng gabi at tanging kuliglig na lamang at tahol ng aso ang naririnig ko. Pumunta ako ng kusina para kumuha ng tubig nang marinig kong may mga kumakalampag na naman. Tila ba may naglilinis ng lababo, kaldero at naguhugas ng pinggan. Kabado ako noon dahil alam kong mag-isa lamang ako sa bahay. Pero dahil hindi naman ako matatakutin, ay dumiretso pa din ako sa kusina. Pagdating ko ng kusina ay wala naman akong nakitang tao o pusa at nakasarado naman ang gripo. Nagtataka at may halong takot akong naramdaman noon, Sir Joko. Tinuloy ko pa din ang pagkuha ng tubig kahit natatakot. At maya-maya ay bigla na lang akong nakaramdam ng lamig ng hangin mula sa aking likuran. At nang unti-unti kong lingunin ito, ay wala naman akong nakita, kundi lababo lamang at mga hugasin. Tila ba na-estatwa ako ng bahagya nang makarinig ako ng tawa ng isang bata na tila ba naglalaro. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nang may biglang tumakbong bata sa likuran ko at duguan ito. Nagulantang ako sa pangyayaring yon at tila ba may bumuhos na napakalamig na tubig at hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko, Sir Joko. Minabuti ko na lamang ng magdasal sa isipan ko. At habang nagdadasal ako, ay may babae akong nakita na naglalakad papalapit sa akin. Sa gulat ko ay napabalikwas ako at tumakbo palabas ng bahay namin. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang tumatakbo ng mga sandaling yon, Sir Joko. Hindi ko na namalayan na nasa isang tindahan na pala ako na malapit sa amin. At minabuti kong umupo muna saglit. At unti-unti kong inisip yung mga nakita ko sa bahay. Maya-maya pa ay nagtanong yung ali sa tindahan kung ano daw ba ang bibilhin ko. Hindi naman ako makasagot dahil wala naman talaga akong bibilhin. Pero para masagot ko ang tanong sa akin ni Ale, ay bumili na lamang ako ng soft drink. At nang iabot sa akin ng Ale ang binili ko, ay sabay tanong sa akin kung saan ba ako nakatira at dalhin ko na lamang daw yung bote kung malapit lamang. Ang sabi ko naman ay doon ako nakatira sa paupahang bahay sa may malaking puno ng akasya. Sabay namang kwento ng Ali na madami na daw ang nangupahan sa bahay na yon. Pero hindi naman daw tumatagal ang mga ito at umaalis na lamang. Sa gulat ko ay nagtanong ako kung bakit. Sabay sabi niya na 10 taon na ang nakalipas nang mangyari ang pagpatay sa pamilya sa unang nanirahan sa bahay na yon.
Pinasok daw ito ng isang lalaki na sinasabing lango sa droga at pinagsasaksak ang mga tao doon sa loob ng bahay. At pagkatapos ay ginilitan niya ang sariling lieg. Hindi ako makagalaw at makasagot sa kwento ng Ale. Inisip ko na marahil hindi pa natatahimik ang mga biktima sa bahay na yon, kung kaya lagi itong nagpaparamdam at nagpapakita sa mga nangungupahan doon.